Hello, good morning. Good morning po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, ang inyong kasister. Sister Luz po, muli pong mabati ng isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bagamat hindi po maganda ang ating panahon, paulan-ulan, pabaha-baha, pero ganun pa man po, lagi po tayong pinagpapala ng Panginoon. Po ba? Because God is good all the time. And all the time, God is good. So, hindi po hadlang ang naman po nangyayari sa ating kapaligiran sapagkat ang pagpapalat ng Panginoon po ay palaging nandyan lang po sa ating mga buhay. Amen po. So, first of all, gusto ko po muli magpasalamat sa inyo sa lahat po ng magpapatuloy po na nanonood o nakikinig po ng vlog na ito ng encouragement po na tulad ng pareho ko po at laging sinasabi na ito po ay pure ministry at wala po tayong ibang goal dito kundi ang magkaroon po ng encouragement po ang bawat isa, including of course ang inyo pong Sister Luz po na palagi pong narito upang magbigay nga po at magpagamit sa Panginoon po dahil mismong ako po ay nabibless din po at nakikinig po sa bawat salita ng Panginoon na ibinabahagi po dito. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna dumako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat Panginoon. Muli nga binigyan mo kami ng pagkakataon upang makapakinig, Panginoon, ang iyong mga salita, mensahe. Salamat Panginoon na narito po kami ng may lakas at sigla ngayong umaga. At kami po Panginoon ay nawa ay makapakinig, Panginoon, makapag-focus kami, Panginoon, at bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, upang kami po ay nakaunawa sa mga salita na ihayag mo sa amin ngayong umaga. And I pray, Lord, sa lahat po ng kasabayan po, Panginoon, na nakikinig o nanonood, Panginoon, I pray, Lord, for them that you will always give them wisdom, Panginoon, at hindi lamang, Panginoon, sa oras na ganito, kundi maging, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Lord, kung sa kinakailangan po na encouragement, Lord, ay maalala po nila, Panginoon, may apply nila sa kanilang buhay, Panginoon, ang anumang narinig namin sa mga salita mo. Pagpalayo po ang bawat isa, Panginoon, at ikaw lamang aming itinataas sa aming kaligitnaan sa oras na ito hanggang sa huli. Maraming salamat po sa pangalang Jesus. Amen and Amen. Po. So, ngayong umaga po, meron po akong gusto i-share sa inyo. As you can see, nandito po ako sa kwarto na naman ulit. At ito po ang pinaka lugar po kung saan po ako ay nakakapag-vlog. Siyempre po, bawal lumabas. Anyway, ating pong ating pong pag-usapan ay tungkol sa pag-asa po. Hope na tiyak. So, tiyak na pag-asa po. At ang ating pong verse ay magmumula po sa New Testament, sa Hebrews chapter 10 verse 23 po. O sa Tagalog po, Hebreo 10:23. Basahin ko po. Sabi po dito, magpakatatag kayo sa pag-asang ating ipinahayag pagkat tapat ang nangako sa atin. Hebreo chapter 10 verse 23 po. Amen. Nawa Panginoon magpala ng mga salita na naihayag niya sa atin ngayong umaga. Amen. Sinasabi po ng pag-asa po sa buhay Kristiyano hindi isang pagnanais na ninanasa lamang ng isipan natin. Po ba? Hindi lang sa isip na po. Ito ay isang tiwala na ating inaasahan. Po. Isang tiwalang pag-asa. Po. Trusted hope. Maring ang pagnanais po ng mga taong wala pang hindi pa nila gaanong kilala na po ang tunay na Diyos na buhay ay iba po. Iba po yung mga nasa nila, iba yung mga desire ng puso nila, iba po yung mga gusto nila, po ba? At dalangin po natin na nawa ang kanilang mga pag-asang ito
ay matagpuan nila sa ating Panginoon o na makapagpapabago na kanilang katayuan sa buhay o pananaw sa buhay o um, lalo na po yung mga nakatanggap na kay Jesus as Lord and Savior, yung pong tinanggap nila sa buhay nila, sa puso nila, ang ating Panginoong Jesus, ano po, yung mga sila po yung sinasabi, meron na po personal, no, personal na kaugnayan o personal relationship with Jesus na po, na narito po at papatuloy po nangahawak sa pangako ng Diyos po, na malalaman po nila na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan at buhay na po, at nangungusap po sa bawat puso ng tao at isipan po, na ang kanilang mga dinesire sa puso nila ay hindi lamang po hanggang isip lamang o hanggang pangarap lamang o hanggang mga plano-plano lamang, kung hindi ito po ay matutupad ayon po sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Ang lahat po ng gusto niya mangyari na po ayon po sa kanyang kalooban sa atin ay para po sa ikabubuti nating lahat, para po sa ating ikatatag at ikabubuti. Yun po yung will ni Lord sa buhay natin po. Kaya kung tayo po ay maghahangad o mag-desire po ng mga bagay na mabubuti po para sa atin o para sa pamilya natin, ay yun po mismo ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kailangan lang po talaga tayo magtiwala sa Panginoon po. At maaari daw tayong mamuhay ng may pagtitiwala dahil ang ating pag-asa ay nasa Panginoon Diyos na tapat. Tapat po ang ating Panginoon po. Alam niyo po, mayroon nga pong mga awit Kristiyano na awit na sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko, kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Ba? So, ibig po sabihin, kapag sinabi ng Diyos, ay sinabi niya. Hindi po magbabago. At ang sinasabi ng Diyos o ang salita ng Diyos ay matatagpan po natin saan? Sa Biblia. Ang mga pangako po ng Panginoon ay nakasulat lahat sa Bible. Kaya kung tayo po ay magbabasa ng Bible, makikita po natin at madidiscover natin kung ano ang pangako ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Pag nabasa po natin ito at nalaman po natin, ito po yung tumpak saktong pangako ng Diyos at gusto niya mangyari sa buhay natin. Kung tayo po ay makikinig at susunod. O, sabi nga po ay kapag nagsalita ang Diyos, paninindigan niya ito upang matupad. O, kapag nagsalita ang Diyos sa iyo, magtiwala ka ng lubos sa Kanya. Ibig po sabihin, kapag po tayo nananalangin, tayo po ay nagsasalita sa Diyos at ang Diyos ay nakikinig sa atin. God is listening to our prayers. Amen po. But when we read the Bible, which is the Word of God, when we read the Bible, ang Diyos po ang nangungusap sa atin at tayo ang nakikinig. Diba? Kaya po, kailangan lamang po ay magtiwala tayo ng lubos na po. Magtiwala tayo ng lubos sa Kanya, pagkat ang Panginoon kahit kailan ay hindi nagkamali. Hindi nagkakamali po ang Diyos. Kaya po siya Diyos dahil siya po ay makapangyarihan, siya ay totoo, at siya po ay bumabago ng ating buhay. Siya po ang nagtutuwid sa ating mga kamalian, at kung tayo man nagkamali, siya po ay nagpapatawad at binibigyan po tayo ng hindi lamang po second chance, kundi maraming pagkakataon po hanggang sa ating makilala ang Panginoon at tayo po ay magkaroon po ng buhay na masaya na po, mapayapa, kahit ang gulo-gulo na ng daigdig, sarasari na pong issue, pero may kapanatagan pa rin po tayo, sapagkat alam po natin na mayroong Diyos na kasakasama natin. Po. At sabi nga po, ang Diyos ay tapat at hindi po tayo dinadaya. Ang Diyos ay tapat mangako, hindi katulad ng tao na ang pangako ay napapako. Po ba? Ang tao ay nakakapagsinungaling. Minsan binabawi pa niya mga pinangako niya. O, ang tao ganun. Ngunit ang Diyos ay iba. Kaya mapangahawakan po natin ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita. Kung tayo po ay makakapagbasa ng Biblia, which is the Word of God,
panghawakan po natin to. Gawin po nating lifetime verse po yung bawat verse na mababasa natin sa Bible. Panghawakan po natin at sandaling tayo po ay mga ilangan sa mga sitwasyon po na nangangailangan tayo ng strength, ng comfort, na po, ng courage. Yun po yung pagkakataon na magagamit po natin na po to the rescue ang mga pangako ng Panginoon. Amen? Na kapag nagsalita ang Diyos daw sa iyo, wala kang dapat gawin kundi magtiwala ka ng lubos. Trust in the Lord with all your heart nang walang pag-aalinlangan sapagkat ang Diyos ay hindi mandaraya. Po, hindi po siya mandaraya. Kapag sinabi niya ay kanyang gagawin po. At anuman pong bagay ang hinihiling natin sa Panginoon, kung ito po'y makakabuti sa atin, ito po ibibigay niya sa atin sa takdang panahon. Huwag tayong maiinip. Alam niyo po ang mga umaasa sa Diyos, hindi po naiinip yung mga yun. Sapagkat ang Diyos ay pag-asa. At bagamat maganda, mabuti ang ating intention o motibo sa ating hinihiling sa Kanya, kung hindi pa ito nangyayari, maring hindi pa tama ang panahon. Kat alam po niya yung future. Opo, tayo lamang ay magtiwala sa Kanya na kung ano yung mas makakabuti, yun ang Kanya ibibigay sa atin at pagkatiwalaan po natin. Amen po. Kung minsan kung nagtataka tayo, bakit gano'n? May mga taong kung ating kung ating ang ating tingin sa kanila ay sila po ay hindi naman gano'n kabubuting tao. Gumagawa pa nga ng mga pandaraya at ang mga hindi sila mabuti sa kapwa nila. Pero ba't umuunlad sila? Kaya may iba nagtatanong, bakit gano'n ang Diyos? Yung mga napapakabuti, hindi gumagawa ng masama, ba't sila hirap sa buhay? Samantala yung sinasabi ng may mga tao doon na walang ya. Ba't yung parang umuunlad? No? Alam niyo po, meron po kasi pangako ang Panginoon na po. Ang pangako po ni Jesus na po ba, na ang bawat isa daw ay tatanggap ng karampatang biyaya o gantimpala. Nagpapaulan po ang Diyos sa lupa. Na po, sa lahat ng klase ng lupa, nauulanan po yan. Na po ba? Kaya, ibig po sabihin, kung tayo po ay nagsisikap sa buhay, na po, meron po tayo, may ibinubunga po yun. Po ba? Pero ano po ang pagkakaiba ng mga taong nakakilala sa Diyos na nagsisikap at yung mga taong hindi naman ganun kalapit sa Panginoon, actually, no? Non-Christian pero sobrang unlad. Huwag po natin kainggitan yung ganun. O kasi kanya-kanya po tayo ng landasin, no? May kanya-kanya po tayong buhay. O noon nagtataka rin ako, bakit si ganun? Bakit si ganun? Nakabili ng bahay, nakabili ng kotse, may negosyo, tuloy-tuloy pag-unlad samantalang parang hindi nga marunong mag-pray yun. Tsaka madamot. Mga comment, ano po. Tapos ito namang isa na simba ng simba, prayerful, no? Pero yung buhay niya, simple lang. Kayo na po kasasabi ko lang po, no? Kayo na po ang makakasagot niyan. Dahil ang sabi ay simple lang. Alam niya po, simple lang po ng buhay talaga sa mundo na po. Sabi nga, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo kung maliligaw naman ang iyong kaluluwa. Diba? Kasi hindi naman po mahalaga kung anong meron tayo sa mundong ito. Dahil lahat ng ito ay hindi naman pati madadala. Ang lahat ng ito ay temporary lang at hindi pa ito madadala kung saan tayo mapupunta pagkatapos pa ng buhay sa mundo na ito. Di po ba? Nagsisikap po ang tao at pag po ang tao ay masikap, may bunga po iyon. Huwag na po yung pagsilosan po iyon. Po. At kung isang tao naman na nagsisikap, pero mabagal ang pag-unlad, po, alam niya po, may nakalaan po sa bawat isa. Kasi po, tuturuan tayo ng Diyos na huwag tayong tumingin doon sa mga material na bagay. Di po ba? Ang mahalaga ay ang buhay. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa magandang bahay. Mas mahalaga ang buhay kaysa naman sa mayaman ka nga, pero may sakit ka naman. Mas maganda po yung simple lang ang buhay mo kaysa naman sa marami kang kaaway. Di po ba? Alam niyo po, ang susi po ito ay nasa contentment in life. Na po, mas nakakatulog ka ng maayos. Na po, kung matatanggap natin na ang ating pong hinihiling sa Panginoon ay bibigyan niya sa takdang panahon.
'No po, kasi karamihan naman ng mga hindi naman nila lahat, pero yung pong mga mayayaman kapag po biglang naghirap, mostly po lalo na po sa mga alam ko po na sa ibang bansa na po, may mga kilala po ako na ganyan, narinig ko po na nalugi ang negosyo, mayaman na mayaman, tapos okay nahiwalay sa asawa, okay nagkaroon pa ng mga mabibigat na problema, di nila kinaya, kahit anong yaman nila, dahil hindi nila kayang bayaran ng salapi, ng pera, ng properties para masolve ang problema mo. Dahil kasi doon sila nakasandal. No? So, pag nawala ang lahat ng ito, gusto na nilang mawala ang buhay nila. So, nasaan ang Diyos? At nasaan ang kanilang pagtitiwala sa Diyos? Wala po. Nasaan nakasandal ang kanilang pagtitiwala? Sa yaman nila. Maaring hindi pa binibigay ni Lord sa atin yung gusto natin buhay dahil baka hindi pa. Malay mo baka maging mayabang tayo. Baka malay natin, baka yung pinapangako natin na, Lord, pag yumaman ako, tutulungan ako sa mahihirap. Lord, pag yumaman ako ganito. Siguro, sabi Lord, hindi. Hindi pa. Hayaan mong mahinog ka muna. Kasi alam niyo po, ang tunay na yaman, wala naman talaga sa material. Dahil ang material, nauubos. Nauubos pa mga material na bagay, di po ba? Pero, kung tayo ay simpleng buhay lamang, po, at tayo may pinapakain ng Panginoon ng 3 beses isang araw, sobra-sobra pa, may midnight snack pa. Alam niyo po, masaya po. Mahalaga po, meron po tayong joy. May mga kaibigan tayo. Mahalaga, meron tayong peace of mind. At kahit na ganito ang nangyari sa mundo natin, kahit may pandemic, may plandemic, may bakuna, may bakula, kung ano man yan. Ano po, tumingala lang po tayo. Kasi yun nga we are all aliens in this world. Tayo po mga nakatanggap na kay Jesus as Lord and Savior. Hindi na po itong permanent titirahan natin. Po, hindi na po ito. Kasi wala pa si Jesus sa ngayon Wala pa po siya. But He's coming very, very soon. At doon po tayo mag-focus. Kapag meron kang Kristo sa puso mo, mayaman ka na. Di po ba? Kasi ang ating tatay ay mayaman, ang ating Father in heaven. Dahil siyempre, siya po yung lumikha ng lahat. Diba? Kaya kapag tayo ay tumanggap kay Jesus as our Lord and Savior, doon po nagkakaroon at nagsisimula ating relasyon sa Kanya as our Father. At tayong anak niya. At kapag tayong anak, tayong tagapagmana. O, diba? Praise the Lord. Po ba? Kaya po, wag po tayong magtaka kung bakit may mga ibang umuunlad no, sa mga masasamang kaparaanan, masasamang tao daw, no, na habang ang mga tao naman na mabubuti ay nagdurusa. No, po. Minsan may mga tanong na ang hirap hanapan ng sagot. No, po. Pero, actually, isa lang naman po ang sagot Tumingin pa tayo sa Panginoon. Tignan niyo naman si Jesus, di po ba? Kung babasa tayo ng New Testament po sa Bible po, nakita natin kung saan siya pinanganak sa isang simpleng sabsaban po. Di po ba? Sabsaban ng hayop. Di po ba? At ang kanyang tatay ay karpentero. Di po ba? At namuhay po siya ng ganun. So po, wala tayong nakitang karangyaan sa kanya. Di po ba? Kung hindi, talagang siya po yung naging pattern po nating mga anak niya po. Yung pong buhay na simple po at masigit pa po doon sa mga yaman sa mundo ang ipinamana niya sa atin po, ang buhay na walang hanggan po. Yung mga yaman na ito na nawawala sa panahon po natin ngayon, kahit anong laki ang pera mo sa bangko, kahit ang dami mong bank accounts, dahil mo mga business, ilan ang kotse mo, bahay mo, sarili. Pero sa panahon po ngayon, pag nag-lockdown, nasaan ka? Pantay-pantay na lang ang mahirap at mayayaman po sa panahon ngayon. Dadating pong panahon, ayon sa Bible, sa Revelation, na magkakaroon na nga po ng cashless society. No? Cashless? Hindi na po tatanggapin ang mga pera, di po ba? At sa bagay po, sa ibang aralin po yun na po, pero talagang hindi na po. Sa ngayon, nakita natin, puro card na po. Sa cellphone na nga, no? Diba? Po, magbabayad ka na yun, may GCash, may, ano yun, Paymaya, no? Something like that, ano? Tapos, yun, pag mag-grocery ka, pa-card na lang, di pa, tatapat yung card na gano'n, di po ba? So, yung pera natin, unti-unti na itong, nawawala.
Po, at yun po ay nasa Bible po. Time will come. At ito nga po yung shadow po na nangyayari ngayon. Kaya sa panahon ngayon, wala kang pagkakatiwalaan. Kahit sino, kahit ano. Si Jesus lang po. Si Jesus lamang ating pagkakatiwalaan sa buhay natin. Na ano man ang mangyari, ang sabi niya, hindi tayo iwanan at hindi na tayo pababayaan. Diba? Siya rin ang ating dakilang manggagamot. Jesus is our healer. Siya ang bibigay sa atin ng kapayapaan. Diba? Siya ang provider natin. Ang lahat po ay nasa Kanya. Kaya kung meron tayong Kristo sa puso natin, at pagtitiwalaan natin ang Kanyang mga pangako sa atin, buhay na buhay po tayo. Ngayon, hanggang eternal life po. Kaya nga po, magtiwala po tayo dahil tiyak po ang ating pag-asa. Yun po ang sabi ng Hebreo 10:23. Magpakatatag kayo sa pag-asang ating ipinahayag pagkatapat ang Diyos na nangako sa atin. Hebrews 10:23. Tuloy po natin. Po, pinangako ni Jesus na ang bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Po. So, nag-iisip ka ba kung ang lahat ng iyong pagsisikap na maturuan ang iyong mga anak sa paraan ng Diyos ay magbubunga kapag sila ay malalaki na? Tayo pong may mga anak, may mga apo, may mga nakababatang kapatid. Kapag po tayo ay nakilala sa Panginoon Jesus at tayo po ay nagbabasa ng Biblia at nag-aaral po ng mga salita ng Diyos, alam niyo po, tungkulin po natin na ito po ay ituro din natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, and even to our friends, na po yung sharing the Word of God, na po, pag-share. Alam niyo po, kasi po, sa ganun, nang sila ay lumaki, o sila ay umabot sa takdang edad, alam niyo po, sabi nga po ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Kapag tinuruan natin ating mga anak ng mga aral mula sa salita ng Panginoon, tumanda man tayo, mag-ugod-ugod man, at tumalaki na ating mga apo't anak, po, parahatag na po tayo. Kasi alam na nila ang Word of God. Alam na nila kung paano mabuhay. Alam na nila kung kayo nila pagkakatiwala ang kanilang buhay. Isa lamang po, kay Jesus lamang, na nangako sa atin na hindi tayo iwanan at hindi tayo pababayaan. Ang sabi nga niyo, di ba? Sa Joshua 1:8 and 9, kabuuan po niyo, huwag daw tayong matakot. Sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang manlupaypay. Di ba kita inuutusan? Magpakatatag ka, magpakalakas ka, kasama mo ako. Araw-gabi, bulay-bulay mo ang mga salita ko. Ito po yung Bible po yung sinasabi niya. Mga salita po niya yun. Ito po. Ibig sabihin, kung bata pala, tuturuan na po natin ang ating mga anak. Po, alam nyo, lumaki man sila, panatag po tayo. Po, yun po yung talagang tunay na pamana. May pamamana natin. Kasi ang yaman po, ang salapi, nauubos siya, nawawala. Maraming mga mayayaman na nagpamana sa mga anak nila, pero hindi nila alam yung anak, kaapo-apuhan, hindi na po napanghawakan yung yaman nila, naubos na po. Sa iba't ibang kadahilanan. Nauubos po kasi. Samantalang, ang salita ng Panginoon, sabi lahat ng bagay lilipas, no? Lahat ng bagay mawawala. Pero ang salita ng Panginoon ay mananatili forever. Diba? Ito yung ating sandata. Panlaban natin to. Diba? Sa lungkot, sa problema, sa karamdaman, sa takot. I-declare lang po natin with faith po, declaration of faith po, that God is good in my life. That God will never leave me. That God will never leave nor forsake me. Po ba? Declaration of faith po. Bakit natin sinasabi ito? Ba't natin dapat sabihin ito? Sapagkat tayo nagtitiwala ng salita ng Diyos ay buhay. Buhay po. At pagpapabago ng buhay ng bawat isang tatanggap sa Kanya. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na o tumanggap na,
kay Jesus ay bagong nilalang na. Yun pong sinasabi. Bakit bago? Yung lumang pagkatao mo na matatakutin, magagalitin, madamot, maldita, suplada, mayabang, ano po, may bisyo. Lahat po yan, lumang pagkatao po, ayan po ay wala na. Ano po, yan ay sinuko na. Ano po, sinuko na po natin to. Hindi natin kayang magbago sa sarili natin. Po, bakit anong gawin natin? Lalo ng pagbisyo, hindi na naman ang paninigalit pag-alak ang bisyo. May bisyo rin po ang mga simpleng tao. Ano po, iba-iba eh. O, di naman po masamang maglibang. Ano po, pero yun nga, sinasabi po natin na pipiliin din po natin. Yung pong hindi makapagpapalasong isipan ng mga bata, isipan natin yung mga bagay na hindi makapagpapalayo ng ating faith sa Panginoon, pagkilala natin sa Kanya. Na hindi dapat mas nauuna kaysa sa pagtawag natin sa ating Panginoon. Po, kaya nga po may mga bagay pa tayong dapat isuko. Ang hirap yata nun. Sabi nila, pag naging Christian na ano na, KJ na. O ano ba, mga millennial, di alam yung KJ, no? Killjoy. Yun, Killjoy. Pinapatay daw yung joy nila. Kasi bakit? Bawal. Hindi po bawal. Niya po. Alam niya po, ang pinagbabawal lamang po ng Panginoon. Mga pinagbabawal po ang lahat na makakasama po sa atin at makahahadlang na magandang plano niya sa buhay mo. Kailan ka ba nagplano ng masama sa buhay mo? Kailan ka ba nagplano ng masama sa pamilya mo? Lalo na sa mga anak mo. Di ba po hindi? Di ba po ba wala? Wala tayong masamang plano. Lahat ng plano natin ay maganda. Ngunit, po, kung hindi natin makikilala ang Panginoong Jesus at hindi natin malalaman ang mga salita niya, ang mga pangako niya na nasa Biblia, wala po tayong maituturong forever na madadala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Po, tuturuan natin sila maging mabuting tao, okay, pero hindi po sapat dahil narito po tayo lahat sa mundong makasalanan na to. At kapag wala kang pinanghawakan ng pangako, salita ng Panginoon, matatangay po at matatangay. Amen? Kaya nga po tiniyak ni Jesus na tatanggapin mo ang mga salita niya kung tatanggapin mo siya sa iyong buhay. Po ba? Kaya po tayo po ay manghawak sa mga pangako ng Panginoon. Po ba? Ang ating pag-asa ay ang ating pong pag-asa hindi lang yung haka-haka o parang imahinasyon lang. Hindi po ganun. Ang Diyos po ay hindi ganun. Hindi po galing sa isip natin na totoo ba yun? Totoo ba yun? No? Alam niyo po, sabi nga po, ang ating pong pananampalataya ay dapat nagmumula sa pakikinig at pagsunod. Faith comes from hearing the word of God. Kaya po may mga tagapagturo na nagbabahagi ng word of God na para po tayo ay hindi nakakalimot. Lagi po may nagpapaalala sa atin. At nalalaman po natin, sabi ni iba, ang hirap kasi magbasa ng Bible, parang ang lalim. Actually, depende po ito sa version ng Bible na binabasa natin. Pero isa lamang po ang thought niya. Isa lamang po. At ang pinaka-tip ko po dyan, tip talaga, bago po tayo magbasa ng Biblia, manalangin po tayo. Alam niya po, sabi nga po sa Biblia ng Panginoon if you ask, you will receive. If you find, if you seek, you will see. And if you knock, the door will be open for you. Ang lahat ang humingi binibigyan. Ang lahat ng naghahanap ay nakakakita. At ang lahat ng kumakatok ay pinagbubuksan. Wala pong hindi po nagdono ang Panginoon sa atin kapag tayo lumalapit sa Kanya. Pero siyempre po sa panalangin natin, ang sagot ng Panginoon ay hindi lang laging yes. May yes, may no, at may wait. Di ba sumasagot pa rin? Basta sumagot. Yes, no, or wait. Po ba? Ang problema lang po minsan, mas nagtitiwala pa tayo sa ating sariling kakayanan. Sa ating talino. May gamit po yung mga talino natin, kakayanan natin. May gamit po yan at hindi po yung masama. Pero una po sa lahat, should always
um, prioritize or unahin natin ang Panginoon. Alam niyo po ang sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, unahin natin ang Diyos. Unahin po natin siya sa lahat. Aba po, ang hirap pong mabuhay ng sekundar lang ang Panginoon, o huli, o wala. Ako po, naaalala ko nung wala pa ako sa Panginoon. Ibig ko pong sabihin, hindi ko pa siya tinatanggap sa buhay ko. Alam ko may Diyos. Pero ang kilala kong Diyos doon ay remoto. Ang kilala kong Diyos doon ay hindi nagsasalita. Ang kilala ko pong Diyos doon ay minsan may halong magic pa. Alam niya po, masyado akong nalibang, natuwa, hanggang sa naligaw. O, kasi, yun po, syempre po kapag wala ka pang alam, kung anong maisip mo, yun na yun. Po ba? Mas nagtiwala ako sa mga gusto kong gawin. Mas nagtiwala ako sa sarili kong talino, isip, desisyon. Po. At ako po ay nabigo. Kasi po bakit? Dahil ang Diyos ay may mas magandang plano kaysa sa plano ko. Hindi po madali at hindi masarap. Na po, nahirapan din ako at umiyak at nagdusa. Pero nalaman ko po, nakasama ko pala ang Diyos. Po, kasi meron tayong free will. May free will tayo eh. Di po ba? Hindi tayo ginawang robot ang Diyos. Binigyan tayo ng kalayaang mamili. Pero biblically po no, nasa Bible po naman nakasulat na may tayong pagpipilian. Pagpapala o sumpa. Po ba? Mabuti o masama. Pero inilatag ng Panginoon sa kanyang mga salita po, kung ano ang mangyayari kapag pinili mo yung pagpapala o pagsunod o pagsuway. At yung mga sumuway po, meron naman pong consequences po. Ilang beses po akong sumuway. No? Alam niyo yung matigas ang ulo ko. Yun po. So, ang haba din po ng panahon, almost 80% of my life po, nasa mali ako. Nagagawa ko yung gusto ko. Nakukuha yung gusto ko. Na-enjoy ko. Enjoy ko po talaga. Pero yung enjoyment ko po, nababaw lang. Kasi po bakit? Walang contentment. Laging may question mark. Laging hindi mo alam kung ano kasunod. Laging limited. Totoo po yun. Testimony ko po yan. And I can testify to that sa inyo talaga na totoo po yun. But, nung po nakilala kong Panginoon, parang nakompleto yung lahat. Yung question mark naging period. Na po, kasi nalaman ko na po yung susi na po ng buhay na to. Yung po, nung ako po ay naligaw sa aking mga sa journey po ng buhay ko. Yung tinanggap kong Panginoon, nakita ko po yung tamang daan. Hindi po dating yung tamang daan ang nakita ko. At nalaman ko na ang Diyos ay napakabuti. Mahal ako ng Diyos. God loves me. At meron siya magandang plano sa buhay ko. Ang sabi po ng Jeremiah 29:11, for my plan for you is to prosper you and not to harm you, declares the Lord. Plans to give you hope and future. Narinig niyo po, hope. Hope na, yung pong pinag-uusapan nating hope. Ito po. Kaya pag nahihirapan sa buhay, huwag nating sabihin na, ang Diyos pinahihirapan ako. Ba't mahirap at may mayaman? Eh, ang linaw po na sinabi niyo po ba sa Bible, Jeremiah 29:11, for my plan for you is to prosper you and not to harm you. Not to harm you. Ulit-ulit pa sa isip ko, not to harm you. Eh, ano itong naranasan kong ito? Ba't ganito? Sabi ko pa po noon. Nabasa ko rin po sa Bible, Romans 8:28, na sinasabing, all things work together for good. For those who love God, for those who are called according to His purpose. Di po ba? So, napansin ko, oo nga. Sabi doon ay, all things work together for good. Sabi, all things, lahat ng bagay doon ay nagkakalakip-lakip sa mga nagmamahal sa Diyos. Alam niyo po,
Yun po yung time na unti-unti ko na po nakikilala ang Panginoon, kaya po nagbabasa na nga po ako ng Bible, no? Kaya po may nasasabi po ng mga verse na po. Sabi ko, work together. Ibig sabihin, all things, lahat, maganda man, hindi man maganda ang pangyayari, na po, magulo man ang buhay mo, minsan masaya, minsan malungkot, may problema, sama-sama lahat yan. Kumbaga parang isang papel na nilabukos. Pagbukas, pinilat, binuo ulit. Minsan kailangan mangyari. Kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Kahit na masakit, kahit na hindi maganda, kahit na ang bigat, kailangan mangyari, kailangan daanan mo. Sabi po, daanan. Po, hindi para tambayan. Daanan mo lang para may matutunan tayo sa buhay. Po, kasi minsan may plano ang Diyos eh. Kaya kung minsan na nasasaktan tayo kasi, pinipilit natin gusto natin. Pinagpipilitan mo yung gusto mo. Eh, hindi yan ang will ni Lord sa'yo. Hindi yan ang plano niya. May mas maganda siyang plano sa'yo. Makinig ka naman. Po. Speaking from my own experience. Marami po akong nakamtan eh. Sa buhay ko. Kasaganaan lahat po eh. Pero laging may kulang. Laging, ba't ganito? Ba't parang kulang? Alam niyo po kung anong kulang na yun? Si Jesus po. Siya po ang nagpuno ng kakulangan sa buhay ko. At nang tinanggap ko po si Jesus sa buhay ko as my Lord and personal Savior, sobra pong nabago ang pananaw ko, nabago ang lahat. So, yung mga dinaanan ko pong mga pagsubok, kaya nagkakaroon ko ng problema, parang simple na lang sa akin. Yung palang purpose nun. Nauna na yung mga ganun. Dahil pag dinaan ka ng Panginoon sa isang challenge sa buhay mo, kaya mo na. Kaya mo dahil kasama mo ang Diyos. Noon kasi mag-isa ka lang eh. Feeling mo ikaw rin. Galit ako sa mundo. Ba't ganito nangyari sa mundo? Di ba? May drama, padrama-drama, may paimo-imo pa ako noon. May pagmamahal tayo sa kapwa natin. O, may malasakit tayo. Kahit ang ginagawa nila masama sa buhay mo, sa'yo, dito ng Panginoon, mahalin mo pa rin ang kapwa mo. Panalangin mo siya. What we do, well, we always do it all for the glory of God. Kung sabi ng iba, ito, praise mga board again na to. Hirap na sa boy, praise the Lord pa. Hallelujah pa. Alam nyo, mas maganda na yung ganun. Kaysa naman magbukmuka. Kaysa naman sa magmura. Kaysa naman sa sariwain mo ang mga nakaraang MMK sa buhay mo. Hindi na po. Kasi wala namang nanonood sa atin pag gumaganon tayo. Eh. Si Taning lang. Pero si Taning. Si Taning, alam mo si Taning? Ang gulo sa buhay yan. Kaya kapag may problema tayo at nararamdaman mo parang eto na naman si Taning, dumarating na naman si Satan. Kinukulo naman tayo, tutukso tayo, gano'n. Alam niyo po, sabi ng James 4:7 sa Bible po, Santiago chapter 4 verse 7. Una, submit to God. Resist the devil and the devil will flee. Pipitik-pitikin. Huwag niyo pa pinakiusapan si Taning. Kasi po, defeated na po siya. Na-defeat na po siya ng ating Panginoong Jesus. Po, tinalo na po siya. And we are always victorious. Anak tayo ng Diyos eh. Diba? Dapat meron tayong, alam natin ating posisyon. Dapat alam mo kung saan ka nakaposisyon. Anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Tayo tagapagmana. Diba? At sa pangalan ni Jesus, walang imposible. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sa panahon ngayon ng pandemic, ang dami na pong dumating. Almost 2 years na po tayo. Hindi po ba? Almost 2 years na po tayo. Hindi po ba? At ano po? Buhay pa tayo. May kinakain naman tayo. Sobra-sobra pa. Masaya. Masaya pa rin tayo, di ba? Kapag sabi masaya, ibig sabihin, may problema man, meron mang problema, meron mang mga kung ano-anong tsurba-tsurba dyan, po. Isa lang naman ang bottom line eh. Nalangin ka, ibigay mo sa Panginoon. Hindi mo problema yan. Problema ng Diyos yan. At ang ating laban ng Diyos yan. All we have to do is to live peacefully,
happily, at magmahalan po tayo sa isa't isa kasi yun po gusto ng Lord sa atin. At umasa po tayo sa pabalik ng Panginoon anytime. Tayo po sa Kanya syempre. At po ba, yun po yung pag-asa ang ating pinanghahawakan. Ang hope and faith ay magkapatid. At po, dapat po may panampalataya tayo. At ating panampalataya ay pag-asa na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos, hindi iiwan. Sa panahon ngayon, iba't ibang issue, na po, minsan kasi sa pamilya, hindi isang paniniwala nila. Na po, sa magkakaibigan, pare-pare mga Christians yan, pero hati pa rin po ang mga paniniwala nila sa mga issue ng mga nangyari sa mundo na ito. Iba-iba na po. Pero wag na natin kulay ng ating isipan dyan. Ang mahalaga po, ipanalangin po natin ang isa't isa, magpakatatag po tayo, at tayo po maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil ang pag-asa po natin ay nasa Panginoon lamang. Wala sa anumang bagay nasa mundo na ito. Sapat ang lahat ng ito ay mauubos, mawawala. Kung sa tayo pupunta, natin madadala yan. Sa langit natin kailangan ng refrigerator. Sa langit natin kailangan ng TV. Natin kailangan ng aircon. Po. Kasi wala na itong lungkot. Walang luha. Ba? Sa piling ng Diyos ay puro kaligayahan. Natin kailangan doon ng electricity, ng ilaw. Si Lord na po ilaw natin, siya po yung liwanag natin. Ba? Kaya po, magtiwala tayo sa Panginoon. Po, tayo po ay palaging magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Tanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior, lalo na po sa first time pala po nakapanood ngayon na naligaw po rito. Kaibigan, hindi ka naligaw. Tinakda ng Panginoon na mapunta ka sa channel na ito upang marinig mo ang mga salita ng Diyos, makapagbibigay sa iyo ng hope at ng strength and courage, lalo na sa panahon ngayon. Kung ibig mo pa siyang makilala at gusto mong maranasan ng totoo at patunayan na ang mga sinasabi ko rito ay totoo dahil galing sa Bible, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. And I challenge you, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung ang nasusunod sa buhay mo ay ikaw, sarili mo, I'm telling you na hindi ka sigurado sa future mo. Paiba-ibang mundo, paiba-iba rin ang tao. Ngunit, si Jesus ang nangako. Kapag siya ang nangako, matutupad. At ang pangako ng Diyos, ang sinabi niya ay sinabi niya. Mahal ka niya, at hindi kanya pababayaan. I encourage you to accept Jesus. Hindi yung Jesus o Papa Jesus na nakilala mo nung kinagisnan mo nung bata ka pa. Ganon din naman tayo lahat. Ako din po ganon. Nakilala ko siya sa larawan. Nakilala ko siya bilang bato. Nakilala ko siya as ritual. Walang buhay. Imbis na tayo ang kanyang i-comfort, siya pa yung kinu-comfort natin. Diba? Binubuhat-buhat, hinihimas-himas. Alam niya po, dahil po yung pinagdaanan ko. Lahat po na sinasabi ko dito ay based po sa aking experience. Because I cannot share anything. I cannot give anything kung wala ako. Kung rin meron ako, ay ibinabahagi ko po sa inyo. Dahil kaya ko po itong patunayan at panindigan. Dahil meron pong mga salita sa Biblia na papatunay po na sinabuhay ko po ito. Kaya, kaibigan, hindi ka naligaw. Nasa tamang daan ka. I encourage you to accept Jesus as your Lord and Savior. Kung ibig mong maranasan at mapatunayan, dasalin mo ang dasal na ito ng pagtanggap kay Jesus sa buhay mo. At mababago ang lahat unti-unti, makikilala mo siya. Nang maranasan mo kanyang pagmamahal at kanyang pangako sa iyo, nasaan man ka man pumaroon, kasama mo siya hanggang sa dulo. At ang kanyang regalo na eternal life, forever yun. Siya tunay na forever. Dasalin mo o ulitin mo ang lahat ng sasambitin kong mga salita sa panalangin na pagtanggap. Huwag mo ibubulong, huwag mo isipin, kundi sasambitin mo, confess with your lips, with your mouth.
Manalangin tayo ng pagtanggap. Maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa mga narinig ko na mga salita mo. Panginoon, narito po ako, lumalapit sa iyong paanan. Ibig kitang makilala pa. Ibig kitang tanggapin sa buhay ko. Inaamin ko na marami akong nagawang kasalanan sa buhay ko. Humihingi ako sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran. Linisin mo ako, patawarin mo ako sa lahat na nagawa kong mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa buhay ko. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran. Manguna ka sa buhay ko ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po for the forgiveness of my sins. From this time on, you are my Jesus, my Lord, and my Savior. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Kaibigan, sino ka man, congratulations and happy birthday. Spiritual birthday mo ngayon, ibig sabihin, pinanganak kang muli. Ulitin ko, you are now born again, not physical but spiritual. Born again is not religion. Again and again, I'm always saying that. Being born again is not a religion. It is a relationship. No? Ngayong tinanggap mo siya, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, nagkaroon ka na ng relasyon bilang ama mo siya, at anak ka niya, kakapatid na tayo. Kaya sabi ko, happy birthday kasi you are born again sa espiritu at katotohanan. I advise you na palagi manalangin, usapin mo si Lord, at magbasa ka rin ng Bible. Kung wala kang Bible, sabihin mo sa akin, PM mo lang ako at padadalhan kita. Isa pa, kung may mga ganito gawain, Bible study, join ka. Mag-join ka. Gusto mo sa group ko, marami iba't ibang group ko na iba-ibang oras, schedule, kung saan ang availability time and day mo, just tell me, just PM me. And you are welcome na welcome. Ano naman yung pagsubok sa buhay mo, kakayanin dahil meron kang Jesus na kasama mo. Na hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. Amen? Let me pray for you, and let me pray also sa lahat ng mga kasabayan na nakapakinig. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat, O Diyos, sa mga kaibigan na narito, Panginoon, na tumanggap sa iyo as Lord and Savior. Naniniwala, Panginoon, may plano ka sa buhay nila. Dalangin ko po, Panginoon, na higit ka pa nila makilala ng mas malalim pa, Panginoon. Magpakahayag ka sa buhay nila. Alam ko po, Panginoon, na sila po ay naghahanap ng katotohanan. At alam ko po na ang katotohanan magpapalaya po sa kanila. Kaya, O Diyos, tulungan mo sila, pagpalayan mo sila, Panginoon, na magkaroon sila ng uhaw, Panginoon, na makaalam pa ng mga pangako mo sa buhay nila. Ingatan mo silang lahat, Panginoon, at including, Lord, lahat po ng mga nakapakinig umaga na ito. I pray, Lord, for all of them. I pray, Lord, sa kanilang mga protection mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa iba't ibang mga sitwasyon po sa mundo na ito. Hayaan mo, Panginoon, na sa lahat ng pangyayari ito, Lord, ay manatili kaming at peace, manatili kaming with joy, manatili kami, Panginoon, na nagkakaisa, nagmamahalan, Panginoon, at nagpapakatatag sa pag-asa na ibinigay mo sa amin, na hindi mo kami niiwan, hindi mo kami pababayaan. Alam namin na may pangako ka sa amin, Panginoon, na aming pangahawakan. Maraming salamat po. At muli, O Diyos,
sa aming paghiwa-hiwalay, pansamantala. Iniiwan po namin, Lord, sa iyo ang aming mga pasasalamat at ang aming pagtataas ng aming panampalataya. Ikaw lamang ang maparangalan sa buhay namin. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. So, ayun po. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakapanood, nakapakinig. Thank you rin po sa lahat na nagla-like, nagko-comment, nagsishare, and nagsasubscribe. Huwag yung subscribe. Matik na po na lahat po ng masusunod pa mga vlogs po dito ay mapapanood po ninyo. Na po, manonotify po kayo kapag kayo pa nag-subscribe na po. And ito pong vlog na to, hindi po ito katulad ng mga TikTok na yan, o mga ibang vlogs, wala po. Hindi po gano'n. Ito po ay pure and pure ministry. And I do this all for the glory of God. Wala pong iba, yun lamang po. So maraming salamat po for now. Until next time, God bless you all.